Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Isang dating mayor ng Nueva Ecija nahulihan ng halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu. Kaso ng firecracker-related injuries sa Region 1 Medical Center umakyat na sa 29. Bagong taon, maingay at masayang sinalubong sa Hilaga at Gitnang Luzon. Mga fireworks display inabangan. At ngayong 2026, ano ang New Year's resolution mo? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Maingay at masayang sinalubong ng mga taga-Hilaga at Gitnang Luzon ang taong 2026. Inabangan din ang kabi-kabilang community fireworks display. Tunghayan sa report ni Sandy Salvacio. Masayang ipinagdiwang ng mga residente at turista sa Baguio City ang selebrasyon ng bagong taon kahit pa mahigpit na ipinagbabawal sa syudad ang paggamit ng mga paputok. Enjoy ang mga ito sa mga kaliwat ka ng community fireworks display. Isinabay ng ilang pamilya ang ilang salo-salo sa panonood ng fireworks display sa pagsalubong ng bagong taon. Tuwang-tuwa ang mga chikiting sa makulay na nagagandahang fireworks. Sa Guagua, Pampanga, sinamantala ng ilang residente ang pagpapailaw ng mga lucis at aerial fireworks bilang pagsalubong sa bagong taon. Naghanda rin ang ilan ng iba't ibang pagkaing kapampangan para sa medianoche. Gayon din ng mga pampaswerteng handa tulad ng Prosperity Bowl at 12 bilog na prutas. Motorsiklo ang ginamit na paingay ng ilang kabataan sa Lawag City sa pagsalubong ng bagong taon. Tila nag-motorcade pa sila sa kalsada. Mas ligtas daw ito kumpara sa paputok para iwas disgrasya. Nagliwanag ang kalangitan sa mga fireworks display. Torotot naman ang ginamit na paingay ng ilang bata. Dinagsa ang Kalaya Beach sa Lawag City ngayong bagong taon. Marami ang maagang nagpunta para roon mag-agahan kasama ang buong pamilya. May mga nagluto at naglihit ng natirang handa sa medianoche kagabi. Enjoy sa pagligo ang mga bata at may mga humiga pa sa buhangin. Palakasan naman ng pag-ihip sa Torotot ang trip ng ilang kabataan sa Samal, Bataan. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. New Year's Eve Mass, dinagsa ng mga Pangasinenseng may kanya-kanyang hiling ngayong bagong taon. May ulat si Jewel Fernandez. Bilang bahagi ng Salubong 2026, nagsagawa ng New Year's Eve Mass sa Provincial Capitol Complex sa Lingayen, Pangasinan kagabi. Sumentro ang mensahe ng misa sa salitang pasimbalo na ang ibig sabihin ay renewal. Making things new again in Christ. We must specifically protest against culture of corruption. Corruption is not just a political issue. It is a sin against God and the poor. Dalangin ng ilan sa mga dumalo sa misa ang maayos na kalusugan at pagkakabuklod ng bawat pamilya ngayong bagong taon. I'm gonna be giving birth. Pinagpipray ko lang ang healthy at happy family. Matapos ang misa, nagningning ang kalangitan sa fireworks display na nagmistulang simbolo ng bagong pag-asa para sa mas magandang simula sa taong 2026. Sa Santa Barbara, Pangasinan, bago magsalo-salo sa medianoche, naghatid ng fun games ang isang pamilya roon. May paballoon popping at ang paunahang maghulog o magtanggal ng sipit na nakaipit sa damit. Sana po ay maging healthy po kami and maging kompleto ulit po kami. Simple man ang handa sa medianoche, ang importante raw, masaya at nagkakaisa ang pamilya. Pagpatak naman ng alas 12 ng hating gabi, inihilera sa gitna ng Perez Boulevard ang nasa 20,000 peraso ng paputok sa kasinindihan. May haba itong halos 50 meters na talaga namang inabangan ng mga residente. May mga gumamit din ng alternatibong pampaingay tulad ng busina ng sasakyan, paggamit ng torotot at malakas na tunog ng speaker. Kasama si Henry Dominsil, Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Pagsalubong ng bagong taon sa Dagupan City, generally peaceful ayon sa PNP.
Ang detalye sa report ni CJ Torida. Hanggang kaninang tanghali, tuloy ang selebrasyon ng bagong taon sa bahagi ng Barangay Lucao, Dagupan City. Sa kabila ng mga kaliwadkan ng putukan sa pagsalubong ng bagong taon, walang naitalang firework-related incident ang Dagupan City Police Office simula kagabi hanggang kaninang umaga. Nag-ikot ang pulisya sa mga ospital para sa validation at napag-alaman na walang dinalang biktima ng paputok na tubong dagupan. Masasabi natin general peaceful dahil nga wala rin tayong naitalang mga insidente, na major incident, na mga significant incident. Aside dun lang sa mga vehicular, nakatala tayo ng 3 insidente. Pero minor incident lang yon. Wala ring naitalang insidente ng ligaw na bala sa kasagsagan ng Salubong 2026. Siguro epekto yan ng ating talagang maigting na programa ng ating LGU, yung paputok ay iwasan, bawal ang palusot. Simulan December 27 hanggang ngayong araw, samot-saring paputok ang nakumpiska ng kapulisan na ngayon nakaimbak sa tanggapan. Kung hindi iligal, walang permit ang mga nagbebenta nito. Nakatagdang sirain ang mga nakumpiskang paputok sa January 7. Mananatiling nakataas sa red alert ang status ng DCPO hanggang bukas, January 2, dahil sa dagsa ng mga tao sa Tondaligan Beach. Samantala, bakante na ang mga pwesto sa itinalagang firecracker zone sa lungsod matapos ang pagdiriwang ng bagong taon. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, umakyat na sa 29 ang kaso ng firecracker-related injuries sa Region 1 Medical Center. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, patuloy pa rin pinag-iingat ng mga health authorities ang ating mga kababayan lalo tapos na ang selebrasyon ng bagong taon. Dapat ay hindi na raw gumamit ng mga paputok ang ating mga kapuso, lalo na itong mga ipinagbabawal para makaiwas sa nakaambang disgrasya. Pumalo na sa 29 ang bilang ng firecracker-related injuries na dinala sa Region 1 Medical Center. Ang dating 11 kaso, nadagdagan pa ng 18 simula kagabi na pagsalubong ng bagong taon hanggang kaninang umaga. Nagamit ang emergency lane natin dito sa hospital and mostly naman kasi na nakater naman lahat. Yun lang yung pagdagsa ng mga pasyente kasi nga bigla-biglang sabay-sabay na nagdatingan yung mga pasyente. Noong nakaraang taon, nakapagtala ng 30 kaso ng FCRI ang R1MC mula December 21, 2024 hanggang January 6, 2025. 3 taong gulang ang pinakabatang biktima ng paputok ngayong taon. 45 anyos naman ang pinakamatanda. 10 sa kanila mula sa Dagupan, 4 sa Mangaldan, San Fabian at San Carlos City, 2 sa Binmalay, Santo Tomas at Alaminos City habang may isa sa Bani. 20 ang passive victim o yung mga napadaan lang sa lugar at nasabugan ng paputok habang ang natitirang 9 ay mga active user ng paputok. 2 kaso na rin ang isinailalim sa amputation. Sana yung mga nagpapaputok, tingnan nilang mabuti na walang tao sa paligid kasi yung mga dumadaan lang, sila yung nabibiktima. Nananatiling na sa Code White ang mga health authority hanggang sa January 6 kung saan matatapos ang kanilang monitoring ng Oplan Iwas Paputok. Chris, as of 4:30 p.m. mula sa 29 na kaso ay tumaas na sa 37 ang bilang ng mga firecracker-related injuries dito sa Region 1 Medical Center. May 2 rin na isinugod sa R1MC Annex pero kasalukuyan pa itong bineberipika kung ito nga ba ay firecracker-related. Samantala, Chris, nabanggit kanina na karamihan sa ating mga biktima ay mga passive o yung mga napapadaan lang. Kaya naman paalala ng mga otoridad, huwag munang magpunta o magtungo sa mga firecracker area. Sa mga magulang naman, sabihan din po natin yung mga bata o yung mga anak natin na huwag basta-bastang mamulot ng mga paputok sa paligid, sa kalsada at sa kung ano pa na pwede nilang pagpulutan nitong mga nakakalat na paputok. Yan muna ang mga latest mula rito. Balik sa iyo, Chris. Happy New Year at maraming salamat, Sandy Salvacio. Mga residente, puspusan ang paglilinis sa mga basurang iniwan ng pagsalubong sa bagong taon. Narito ang report.
Todo linis sa mga residente ng Mangaldan, Pangasinan sa mga kalat o basurang dulot ng paggamit ng paputok sa kasagsagan ng pagsalubong ng bagong taon. Inilagay sa mga sako at timba ang mga naipong basura. Maaga ring nagwalis sa paligid ang barangay tanod na si Brando. Bukod sa makalat, delikado pa rin daw ang mga ito. Para yung mga hindi pumutok na bibinta raw, para hindi papulot ng mga bata. Pinaalalahanan ng pulisya ang mga magulang na pagbawalan ang kanilang mga anak na mamulot ng mga hindi nagamit na paputok. Yung mga paputok na hindi naman yun na nasindihan siguro ng mabuti, maaari pa rin yung pumutok. So sa mga magulang na makakakita po na namumulot yung anak nila, siguro kunin na nila agad, basain na lang agad para hindi na po pakinabangan o hindi na paglaruan. Naging masaya at payapa naman daw ang pagpasok ng bagong taon sa bayan. Walang naiulat na nasaktan sa mga pailaw o paputok na ginamit sa selebrasyon ng bagong taon. Nag-ikot ang mga kapulisan kagabi at nakakumpiska sila ng mga modified muffler ng motorsiklo at mga ipinagbabawal na boga na ginamit na pampaingay. Yung ating preemptive measures, kahapon, meron tayong ginawa na regarding doon sa boga na papalitan natin, pinalitan natin ng mga turotot. Kasama si Ron Taniedo, Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Dating mayor ng Nueva Ecija nahulihan ng halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu. Tutukan sa report. Arestado ang 53 anyos na dating alkalde ng isang bayan sa Nueva Ecija matapos mahulihan ng nasa halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija kahapon. Sa investigasyon ng mga otoridad, isa sa mga operatiba ang nagpanggap na pusher buyer at nakabili ng ilegal na droga sa suspect gamit ang mark money. Pagdating sa lugar, nagkaabutan agad ng droga at mark money. Hudyat para arestuhin ang suspect. Nasa HBA watchlist siya pero hindi pa siya naindikit parang newly identified pa. Itong suspect natin ayon sa records natin dati siyang mayor 2007 to 2010 sa Santo Domingo. Sa investigasyon ng otoridad mula sa NCR at Bulacan ang supply ng suspect pero inaalam pa kung sino ang source niya ng ilegal na droga. Todo tanggi ang suspect sa mga paratang sa kanya. Konting problema lang. Nasa kustodiya ng Talavera Police ang suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Nasawi ang 92 anyos na lola matapos masunog ang kanilang bahay sa barangay Kasibarag Sur, Kabagan, Isabela, gabi noong Martes. Batay sa investigasyon ng Kabagan Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy sa bahay na gawa sa kahoy. Swerteng nakalabas ng bahay ang 2 pang senior citizen na nakatira doon. Posible umanong nagmula ang apoy sa kwarto ng biktima na gumamit ng kandila sa pagbabasa. Tumutuloy muna ang 2 pang lolang nakaligtas sa kanilang kaanak. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente. Ilang PDLs sa Dagupan City Jail ilang taon na umanong hindi binibisita ng mga kaanak. Narito ang report. Sa halip na salubungin ang bagong taon kasama ang pamilya, sa loob ng piitan sinalubong ng ilang persons deprived of liberty ang pagpasok ng 2026. Masaya ang ilan sa bungad ng bagong taon kasama ang kanilang mahal sa buhay na bumisita kaninang umaga. Pero ang ilan nangungulila sa presensya ng kanilang mga mahal sa buhay. Isa na rito si Berto, hindi niya tunay na pangalan, magdadalawang taon na siya sa piitan. Ni minsan hindi pa raw siya binisita ng kanyang pamilya. Siyempre po hindi po maalis ang isa na po yung lungkot. Lalo na pag nandyan tayo sa loob at nakahiga po tayo, hindi po maalis na sumagi sa isipan namin na minsan nabuburyong kami. Ganito rin ang sitwasyon ni Cheska. Hindi rin niya tunay na pangalan. Mahigit 3 taon na sa piitan si Cheska at kailan may hindi raw siya binisita ng kanyang kaanak. Simula po nakulong ako dito, hindi na po ako dinalam. Dahil po malayo po sa Zambales po kasi pamilya ko. At saka hindi ko rin po pinaalam sa kanila na nandito ako. Nagsasagawa ng mental at physical intervention ang BJMP sa mga tulad ni Cheska at Berto.
May mga programa rin silang inilaan na magsisilbing libangan at learning ground ng mga nasa piitan. Ngayong araw naglunsad ng special visitation hours ang City Jail sa ilalim ng kanilang Family Day program. Ay inaalaw namin ang mga minors, especially yung mga below 15 years of age, para po makasama po nila yung kanilang mga magulang, mga kapatid nila at mga relatives din nila po. At maging masaya sila ngayong bagong taon. Para sa ilang PDL, ang bagong taon ay hindi lamang pagdiriwang kundi isang tahimik na panalangin na balang araw ay muli rin nilang masasalubong ang bagong taon kasama ang kanilang pamilya. Kasama si Jing Dakanay, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Atin namang balikan ang mga nakaka-relax at nagagandahang pasyalan sa North Central Luzon sa pagtutok ni Jasmine Gabriel Galban. Sa taong 2025, naging stress reliever ng ilan sa atin na mag-travel. Dito sa One North Central Luzon, nature trip ang highlight sa ating travel bucket list. Tiyak na mapapasabi ka talaga na iba ang ganda ng Hilaga at Gitnang Luzon. From clear skies to deep blue crystal clear water, yan ang hatid ng natural na ganda ng kalikasan ng Abra. Nariyan ang Apaw Rolling Hills na mala postcard ang tanawin at hindi na pasyalan ng Araarbis Falls. Sa di kalayuan, pwede ring pasyalan ang Barosibus Falls. Inviting din ang deep blue crystal clear water sa Lusuak Spring. Isama rin sa Cordillera Summer Adventure ang La Trinidad Benguet, ang isang paraiso na namumutiktik sa bulaklak. Ito ang Bahong Sunflower Farm. Masisilayan din ang iba't ibang uri ng bulaklak na lalo pang magbibigay ng stunning view and majestic blooms. Atraksyon din ng rice terraces sa Barangay Kabuan, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Tiyak na marerelax ang sinuman kapag nasilayan ng tanawin na kitang-kita ang berdeng hagdang palayan. Nilibot din ang ganda ng isla sa Kalayan sa Cagayan. Nariyan ang makasaysayang Sibang Cove na matatagpuan sa Barangay Dadao, Kalayan. Dito rin matatagpuan ang Nangudungan Hills and Lighthouse. Sa Barangay Dibay, matatagpuan naman ang Lusok Cave. Isa pa sa patok na pasyalan sa barangay ay ang Nagsarmingan Falls. Nature takes center stage sa Mount Camisong Forest Park and Events sa Itogon, Benguet. #Conquer Your Fear of Heights sa 17 meters glass walkway ng Alapaap View Deck na main attraction sa lugar. Dinayo rin natin ang natatagong pasyalan sa Labrador, Pangasinan. Yan ang Tinakayanan Falls. Ang falls kasi na ito may iba't ibang level din na parang hagdan kung saan matatagpuan ang crystal clear na tubig na swak para mag-swimming. Natuklasan din natin ang Oning Cave sa Lasam, Cagayan, ang tinaguriang last ecological frontier ng bayan. Sa loob ng kuweba, makikita ang iba't ibang stalactites na glands and fossils-like formations. Perfect na weekend getaway naman ang tinatawag na Crying Mountain sa Takadang Kibungan, Benguet. From its picturesque view, talaga nga namang pang-international ang feels. Patok din na pasyalan ng Mount Kilang sa Kalanasan, Apayao. Picture perfect ang bundok na tinaguriang Blazing Mountain of the Gods. Maldives-like paradise naman ang peg ng bagong atraksyon sa Kabugao, Ilocos Sur. Perfect spot ang lugar para sa mga nais mag-sunset seeing. O mga kapuso, saan tayo susunod? I-manifest na ang More Travel this 2026. Samahan niyo pa rin kami sa pagtuklas ng natatanging ganda ng mga tourist destination dito sa Hilaga at Gitnang Luzon. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ni-radio challenge ng Philippine Coast Guard ang presensya ng isang research vessel ng China malapit sa Cagayan. Ayon sa PCG, na-monitor ang Chinese vessel na nasa 90 nautical miles mula sa baybayin ng Cagayan nitong December 30. Kasunod nito ay nag-deploy ang Coast Guard ng isang aircraft para sa pag-challenge sa Chinese vessel dahil sa pagsasagawa ng research doon nang walang pahintulot ng gobyerno ng Pilipinas.
Ilang beses daw itong niradyohan ng Pilipinas pero hindi sumagot ang barko ng China. Wala pang pahayag ang China kaugnay rito. Arestado naman ang 2 lalaki sa isinagawang bypass operation ng PNP at PIDEA sa barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City pasado 2:00 ng madaling araw noong Martes. Kinilala ang mga sospek na si alias Dodoy, 46 anyos, isang construction worker na residente ng Dagupan City. At ang 24 anyos na si alias Ahmad, isang mekaniko na tubong Tayug, Pangasinan. Nakuha sa mga sospek ang 70 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 476,000 pesos. Nabawi rin ang ginamit na marked money at budol money sa transaksyon at iba pang gamit ng mga sospek. Maharap ang dalawa sa kaukulang kaso. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuna ng pahayag ang mga nahuli. Iba't ibang potaheng nagpatakam sa taong 2025, ating alapin. Hindi nawala ang mga masasarap na pagkain na inihain ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga pagkain na patok sa panlasa at hindi nakakaumay tulad ng makabuluhang paghahatid namin ng balita. Unahin na natin ang batchoy at sotanghon ay pinagmamalaki ng Mangaldan. Simple lang ang mga sangkap: shredded chicken meat, atay ng manok, nilagang itlog, bawang, chicharon at onion leaves. Dumayo tayo sa Pusurubyo at tikman ang kanilang gotong baka. Simpleng mga pampalasa raw ang inihalo rito habang pinakukuluan ang mga karne at lamang loob. Fan ka ba ng noodles? Swak sa'yo ang Batangas-inspired na special lomi overload sa Mangaldan. Kilawin naman ang pambato ng Lingayen. Pakuluan muna ng hanggang 5 minutes ang pugita at hipon. Ilagay na rin ang lemon, cucumber, onion red and white, onion leeks, kalamansi, red and green sili at kamatis kung meron. Cookies naman ang inihain ng mga taga City of San Fernando sa Pampanga. Isang matamis na alaala ng pagmamahal at kabutihang iniwan ni Pope Francis sa ating mga puso. Tinawag niya itong Lolo Kiko Cookies. Sa Dagupan City, the heat is on for inihaw na talaba with matching cheese and chili garlic. Oysterific sa sarap mga kapuso. Bukod sa inihaw na talaba, alam nyo bang meron din palang pigar-pigar na talaba? Iba't ibang putahe ng tilapia naman ang bida sa Minalin, Pampanga, gaya ng honey butter glazed tilapia, tilapia sushi, tilapia shawarma, at ang crowd favorite na tilapyaki pasta, na stand out hindi lang sa lasa, kundi sa plating. Kung guilt-free snack ang hanap nyo, worry no more dahil healthy snacks ang entry ng Kalasyaw, Pangasinan, ang cassava leaves crackers. Patok din ang masarap na kakanin sa bayan. Bestseller ang kanilang specialty na maliban sa tradisyonal na sangkap ay mayroon ding cheese toppings at gatas. Nakakatakam naman na mango barbecue baby back ribs ang bida sa San Carlos City. Mga kapuso, mas lalo pa namin kayong bubusugin hindi lang sa mga maiinit na balita, kundi sa mga masasarap na pagkain na talaga namang swak sa panlasang Pinoy. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Hindi na mo babae? Ano na lang, lalaki na lang. Hindi na. Karoon ng maraming pera. Para yumaman ako. Bibili ko ng kotse, bahay, tapos lupa. Yung para sa sarili mo, ano yung babaguhin mo ngayong taon? Yung sa barkada na lang po. Ganda yun. Bakit yung barkada? Ano po yung mga bad influence po minsan. Kaya po nagtitinda na ako ngayon. Hindi na po ako iinom ng alak. Pambibili ko na ng pagkain ng pamilya ko. Ngayon, magpaposisyon na ako. Bakit? Kasi para gumawa po ako ulit. Naghanap din ng Club Life kaso wala pa rin. Walang mahanap eh. Oo. Manawagan ka. Nanawagan naman ako sa mga tao. Kung gusto nila ako, okay lang. Kung ayaw nila, okay lang din.
Kinaumagahan kahit napuyat ang ilan sa paghihintay sa hating gabi matapos ang pagsalubong sa bagong taon, marami ang gumising ng maaga para mamasyal sa Baguio City. Dito pinili ng ilang turista na magbagong taon para mamasyal kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya lang may ilang saradong attraction dito tulad ng Baguio Botanical Garden. Pero nagpicture pa rin ang ilan sa pasad nito para may souvenir. Sulit pa rin daw ang New Year bakasyon ng karamihan. Mga kapuso, may tsansa pa rin ng ulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong unang araw ng bagong taon. Dahil pa rin yan sa amihan, easterlies at shear line. Walang bagyo pero ang mga weather systems na ito ang magdadala ng pag-ulan sa ilang lugar. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera at Central Luzon. Posible rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Libu-libong katao dagsa sa Tondaligan Beach ngayong unang araw ng bagong taon. Sundan sa report. Alas 6 pa lang ng umaga kanina, dagsa na ang mga tao sa Tondaligan Beach sa Dagupan City. Humigit kumulang 2,000 beachgoer ang maagang namasyal sa lugar upang doon ipagdiwang o i-extend ang kanilang selebrasyon ng bagong taon. Asahan pa raw na madaragdagan ang bilang hanggang ngayong hapon. Kabilang sa mga maagang pumasyal sa beach ang mag-anak na Kabiko mula sa barangay Matik-Matik, Santa Barbara, Pangasinan. Masayang nagsalo ang pamilya habang ini-enjoy ang magandang tanawin sa dagat. Ito ay isang pasasalamat namin sa Lord dahil natapos yung 2025 na maayos and gusto naming i-start yung taong ito, 2026, na masilayan yung ganda ng creation ni Lord lalo na pag nasa tabing dagat. Patuloy na kalakasan, pagkakaisa, pagmamahalan, pag-uunawaan. Higit sa lahat, yung pananampalataya sa Diyos ay patuloy na nandyan. Dahil sa dami ng beachgoer, todo bantay ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard sa lugar. Nakatutok din ang pwersa ng Dagupan City Police upang matiyak ang seguridad ng mga bisita. Bukod sa mga kawani ng CDRRMO at City Health Office, full force ang mga lifeguards sa pagbabantay. Maya't maya ang kanilang paalala sa mga naliligo sa dagat, lalo na sa mga bata. Malakas kasi ang rip current ng tubig na pwedeng humila sa kanila papunta sa malalim na bahagi ng dagat. Araw-araw umanong nakapagtatala ang otoridad ng near drowning incident. Pakibantayan po ang ating mga anak, mga kasama sa buhay. Mas maganda po ang New Year po natin na buo ang ating pamilya. Asahan daw ang dagsa ng beachgoers hanggang weekend. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ilang mag-anak na labis na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad, pilit na itinatawid ang sitwasyon tungo sa bagong taon. Narito ang report. Masayang sinalubong ng ilan nating mga kababayan ang bagong taon na sumisimbolo ng bagong pag-asa. Ngunit paano kaya ang ilang pamilya na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakababangon mula sa hagupit ng mga nagdaang kalamidad? Nitong unang linggo ng Nobyembre, isa sa mga lugar na labis na nasalanta ng super bagyong Uwan ang lungsod ng Dagupan. Humagupit ang storm surge, nabuwal ang mga puno at na-wash out ang ilang kabahayan. Ilan sa mga lubos na naapektuhan ang mga bahay sa coastal area ng Barangay Bunuan Gasset. Ang bahay ni na Raimundo, palikuran na lang ang natira dahil sa epekto ng bagyo. May bahay naman yung mga anak ko. Doon na lang muna ako pansamantalang titira. Saka dito, pwede ko naman na pansamantala din na tulugan pag hindi walang hangin saka walang ano. Ang iba pang bahay, binakuran ng mga sanga na naanod sa lugar. Si Aling Charity, itinawid ang bagong taon kahit hindi pa kumpleto ang bubong ng kanilang bahay. Mahigit 2 buwan na mula noong tumama ang bagyong Uwan, ngunit ganito pa rin ang sitwasyon ng mga bahay dito sa isang coastal area sa Dagupan City. Ang ilang pamilya, pinilit salubungin ang bagong taon na kahit papaano may natitira pang ngiti sa kanilang mga muka at naniniwalang may pag-asa pang bumangon sa gabay ng Panginoon. Ayon sa DSWD, tuloy-tuloy ang paghahatid nila ng tulong sa mga residenteng hindi pa nakababangon mula sa hagupit ng bagyong Uwan. Kilalang matatag ang mga pamilyang Pilipino sa mga dumadaang kalamidad. Ang mahalaga, ang may pagdiwang ang bagong taon na kumpleto ang buong pamilya. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Pasabog performances ang hatid ng Kapuso Stars at special guests sa Kapuso Countdown to 2026 sa Pasay kagabi. Ang ilan sa mga nakisayang fans,
nang galing pa sa probinsya. Silipin sa report. Alas 6 ng gabi nang buksan sa publiko ang Kapuso Countdown to 2026 na ginanap sa Pasay City. Libo-libo ang mga kapusong matyagang naghintay sa pagpasok ng bagong taon. May mga galing pang probinsya at meron din lumipad pa mula sa ibang bansa. 5 ng hapon nandito na kami. Tapos galing pa ng Japan. Diretso na dito, yung bagay na sa sasakyan lang po. Ako naman po, galing akong Quezon Province. Nagbiyahe pa ako ng 12 a.m. Makarating lang ng maagap dito. Mas lalong umingay sa Mall of Asia nang magsimula ang main show ng 10:30 p.m. Kabilang sa host si Kapuso comedian Betong Sumaya, Christian Bautista, Tim Yap at si Miss Grand International 2025, Emma Tiglao. Nagpasaya ang mga Kapuso artists sa kanilang oh-so-good performances. Kabilang dyan sina Julian San Jose, Raver Cruz at ilang PBB batchmates gaya ni Will Ashley, Vince Maristella, Charlie Fleming at AG Martinez. Inabagan din sa countdown ang performance ng K-pop group na all-time Hall of Famer o AHOF. Sobrang sulit at super happy. Sobrang enjoy at mga pasabog yung pinakita ng AHOF. Sobrang worth it and grabe kahit malayo yung mga pinanggalingan, sobrang worth it po. Thank you so much! Happy New Year! CJ Torida, One North, Central Luzon. Happy New Year mga kapuso! Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.